So yan po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Medyo naman maos-maos pa ako. Nag-concert kasi ako kagabi. Medyo paus tayo ngayon. Binirit ko yung ginawa kong tono ng cheese gun yung My Way. I did it my way. Ginawa ko yung yun. Tono ng cheese gun. My way. Absolutely. Ganun yung ginawa ko yan. Tuloy na maos. So yung mga dabarkads, no? At eto, may pag-uusapan po tayo. Kasi ito nga, yung issue nga daw, ito kasi yung isa pa sa hinihintay ng mga legit dabarkads, si Kimpi De Leon, na anak ni Joey De Leon. Na isa rin sa mga OG, no? Isa rin sa mga halos matagal na rin sa nakasama ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga nung nandun pa sila sa GMA, no? So may mga issue nga po na lumalaganap ngayon kasi nga alam naman natin nung kamakailan lang ho ay si Jimmy Santos po, no, si Sir Jimmy Santos po ang pumunta sa or magiging host na rin or co-host sa EAT ng TBJ sa TV5. So ngayon, tinatanong din nila katulad nung kay Ruby Rodriguez na bakit sila wala pa. No, at ito naman yung mga basher po ng TBJ ay may mga ginagawa po ng mga issue. Na-issue daw, kaya daw wala daw si Kimpi De Leon dahil nga po daw ay masama daw ang ugali ng Tito Vic and Joey. Anak ng tinapa. Nandyan yung tatay niya, paano nasa utak nyo na naman? So mga dabarkads, syempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, panoorin ho natin. Ito po yung interview ng PH tsaka dalawang video yung papanoorin natin. Dito natin malalaman kung anong dahilan bakit nawala bigla si Kimpi De Leon sa show ng Itbulaga noong panahon na nandun pa sila sa GMA at sakop pa sila ng Tape INC Production. So ito yung video, panoorin natin. After that, have you accepted? Ako, I'm just being honest kasi naka-move on na naman ako kahit pa paano. Do you still have communication with your former workmates sa Itbulaga? Actually, wala na. Hindi na kasi nasabi mo pa sa ABS that time na yung teleserye mo, no? Pero now, after ilang years, at peace ka na ba after that? Have you accepted despite what happened? Yeah. Kahapon lang nag-guest ako kala Gorgie and Morley sa DZRH nila. Yun, tanong din sa akin yan. Well, ako hindi ko naman maitatago yun eh. Ako, pag nasa showbiz ka, transparent ang buhay mo talaga eh. Diba? Kahit itago mo yan, malalaman pa rin ng ibang tao yan. So, it's an open book. Kaya ako naman, inopen ko na lang yung book. Para hindi na mahirapan, di ba? Ako, I'm just being honest kasi tao lang din naman ako na may pagkukulang or may nararamdaman o na emosyon o kung ano man. Well, I could say naka-move on na naman ako kahit paano. By the grace of God, thankful ako na nag-guide ako ni God na to forgive. Kung sino man yung mga nakasakit sa akin o kung ano man, di ba? Kung nawala ako sa show, well, might as well accept it. Kasi hindi mo naman pwedeng ipilit ang sarili mo sa mga bagay kung hindi ka na nila kailangan o hindi ka na kailangan dun sa show, di ba? So, i-accept mo na lang yun and just move forward. Di ba? Go on with your life. I'm sure may mga ibang opportunities pa naman siguro yung darating dyan. So, look for a brighter future, sabi nga nila.
Yeah. Actually, maganda yung mga sinasabi mo, Kinky. No? I think these are bits of wisdom that people can learn from. Kasi ako mismo, parang, okay, I think it can help people, no? Kapag may pinagdadaanan ka. So, thank you. I hope may napapulot yung mga ating listeners for today, our viewers, no? Do you still have communication with your former workmates sa Itbulaga? Kasi I'm sure hindi lang sila workmates, they're also friends. Actually, wala na. Hindi na kasi si Ruby, nagla-like na lang kami minsan sa Instagram kasi si Ruby nasa States na yata ngayon. Tapos, wala. Ano na, puro like na lang sa Instagram minsan eh. Wala na akong nakakausap sa kanila eh. Ang huli ko lang na naka-message si Ryan yata. Parang nung last birthday ko pa yata yun eh. I guess everybody's busy and they have their own thing in life. So, at least thankful ako na in my journey in this life and my career, I was able to work with them. And naging part ako ng Itbulaga for 14 years. I guess 14 years, yeah. And na-experience ko na maging part ng family ng Itbulaga and makatrabaho yung mga taong gusto ko makatrabaho, lalo na yung Tito Vic and Joey. So, okay na yun. Kumbaga, okay na ako nun. All goods na ako dun. Kumbaga, good experience na yun. Nice to hear that, Kinky, no? Actually, nabanggit mo si Ruby. Parang ata kayo ng experience ni Ruby. Kasi nasulat namin. Mismo. So, yun. No, correct. So, bali, bago tayo pumunta doon sa isang video, ito po yan. Nung panahon na tong interview na to, hindi po ito bago para sa kaalaman nyo lang. Matagal na po ito. So, kung ano man yung sinasabi dito ni Kimpy, maaaring isa siya sa mga alam niyo yon yung katulad nung ginawa kay Raisa May, no, maaaring isa siya doon. Kasi dito sinabi niya nga dito na ang gusto niya makatrabaho ay Tito Vic and Joey, di ba? So ibig sabihin, ibig sabihin ay wala siyang tampo sa Tito Vic and Joey or wala silang alitan, wala silang tampuhan. Kasi ang pinapalabas po ng mga basher ng TVJ, ito daw si Joey De Leon at Kimpy De Leon at ang TVJ, sila Vic Soto at Tito Soto ay may tampuhan daw. Nito sila Kimpy De Leon. So dito sa video to, dito nyo mapapatunayan kung alam nyo yun, parang may parang may nangyari sa dating nung panahon na nandun pa ang TVJ sa Itbulaga, parang may nangyaring something dun na hindi na lang sinilalabas ni Kimpy De Leon, no? Parang may nangyaring something dun, pero nakaka-sure po ako na hindi po dahil sa Tito Vic and Joey yun, kundi dahil sa Tape INC. Yun yung iniisip ko rito. Baka mamaya yung ginawa nga kay Raisa May ay yun din po yung yun din ang gustong gawin ng Tape INC kay Kimpy De Leon. Malay natin, di ba? Baka ganun nga. Kaya talaga medyo nagdamdam ito si Kimpy De Leon. Kaya hindi na rin siya bumalik sa tawag dito dyan sa Itbulaga, di ba? Hanggang sa nakalipat na nga yung TVJ sa TV5. So ngayon, alam ko, malakas ang kutob ko na makikita din natin to si Kimpy De Leon sa EAT. Kaya ang kutob ko dyan alam nyo, posible naman magtampuhan yung mag-ama na yan. Diba? Posible. Pero malay din natin. Pero sa usapang pamilya kasi napaka basic napakadali lang mong ayusin. Pero dito kasi sa pananalita ni Kimpy De Leon, parang parang yung mga sinasabi niya patama sa Tape INC. Hindi patama sa Tito Vic and Joey.
Tapos may sinabi pa siya rito na parehas sila ni Ruby Rodriguez ng naranasan. So ano kaya yun? No, ano kaya yun? Hindi nga kaya, ang kutob ko nga dito, ito, pinaulit-ulit na ako. Yung ginawa kay Raisa May, natatandaan nyo yun? Diba? Yung once a week na lang, yung gusto nang tanggalin si Raisa May. Baka yun ang nangyari din dito kay Kim P. De Leon at Ruby Rodriguez. Ngayon, ito naman sa TBJ, syempre, hindi naman lagi kaya inuunti-unti nila kung sakali man magsibalikan yung mga yan, ay unti-unti yan lalabas, hindi yung bultuhan. Katulad ng Kalyaseri ngayon, unti-unti lang nila. No, para may abangan ng taong bayan. No, kaya yung mga nangbabash dyan na kaya hindi daw buwabalik to si Kim P. De Leon dahil nga masama ang loob sa TBJ, kalokohan po yun. So ito yung isang video na nahagilap natin. Saan na yun? Ito. Where na you? Dito na mi. Nasaan na ba yun? Hindi ko na makita. Ito. Ito kasi yung video na parang pinapalabas dito ay may tampuhan si Joey De Leon at si Kim P. De Leon. So ito panoorin niyo po mga Kadabarkads. Ito pala ang dahilan kung bakit bigla ang nawala si Kim P. De Leon sa Itbulaga. Tinanggal po nila ako. Ibinunyag ng dating host na si Kim P. De Leon ang tunay na rason kung bakit ito nawala ng parang bula sa longest running noontime show na Itbulaga. Ito'y matapos na 4 na buwan na noong hindi na ito nasisilayan tuwing tanghalian. Binasag nga nito sa social media ang rason matapos na nagtanong ang isang follower nito kung bakit hindi na nga ito nasisilayan sa telebisyon. Naging tahimik nga ang media noon kung kaya't hindi naging issue ang pag-alis nito sa noontime show. Direktang sinagot naman nito ang katanungan ng nasabing follower. Wala na po, tinanggal na po nila ako mga 4 months na po. Kasunod rin nito ang espekulasyong pagkasuspindi rin ni Paulo Ballesteros sa noontime show noon na tahimik lang online. Dahil nga sa nangyari na pagtanggal sa kanya taong 2016, inamin nitong naging malaking dagok ang dumating sa kanyang buhay. Pag-amin nitong dito nag-ugat ang simula ng kanyang depresyon. Aminin ko naman o hindi, ako, very honest ako sa lahat ng tao. Iyon siguro ang pinaka-major na depression ko na pinagdaanan. I guess in my part, parang ang hirap lang kasi 14 years kang nandun tapos parang isang iglap, bigla na lang nawala. So parang na-trauma talaga ako. 2 taon akong nagkulong sa bahay, walang gupit, walang ahit. Talagang kaiisip, wala akong kinakausap. Itsura ko noon, akala mo, ermitanyo ako. Napahaba ko talaga ang balbas ng mahaba, wala akong kinakausap. Although, may mga pinagsabihan ako, nag-reach out ako, pero parang hindi ka rin natulungan. Might as well, leave them alone. Ako na lang. Kumbaga, ako na lang nakipagsapalaran sa sarili ko. May mga iilan naman akong nakakausap, like yung pinsan ko, tito ko, lola ko, nung nabubuhay pa. Iyon yung mga taong medyo kahit papaano nandun sa likod nung ako'y na-depress. Naging mahirap umano ang sinapit niyang depresyon matapos mawala ng trabaho, ngunit nagpapasalamat naman ito at nalagpasan niya ito dahil na rin sa kanyang pagdarasal. Dahil nga sa biglaang pagtanggal sa kanya, may mga araw na naiisip pa rin niya na siya ay papasok sa studio na nasa Broadway pa ng mga panahong iyon. Ayaw din naman niya na may makagalitan sa ibang katrabaho at nagpakatotoo na lamang ito sa kanyang sarili. Wala rin naman siyang sinisisi sa mga boss niya at kasamahan dahil desisyon lang naman ito ng management. Out of respect naman doon sa mga boss, sa mga katrabaho ko, wala naman akong sinisisi. Pero kumbaga, desisyon talaga ng management yon, wala naman tayong magagawa. Tanging pag-question lamang daw niya ay ano ang kanyang nagawa at bakit siya natanggal. Siguro yung punot dulo nun kung bakit iyon ang question sa akin, ano yung nagawa ko? Anong maling nagawa ko? O kaya kinausap na lang ako at sabihan na pasensya na. Kailangan nating magbawas ng mga host o ano. Yun,
mas maiintindihan ko pa. Hindi yung ang hirap lang na bigla ka na lang hindi pinapasok. Anong nangyari? Parang ganun lang. Pagkatapos noon, ay nakabalik na nga ito sa Kapamilya Channel taong 2019 kung saan naging parte ito ng teleseryeng Nangumiti ang Langit. Samantala, dumating nga ang pandemya, naging masakit din ang estado ng relasyon nilang mag-ama. Kung kaya't kasagsagan nga ng taong iyon ay hindi sila maayos ng amang si Joey De Leon. Naging vocal nga ito sa kanyang rant post noon sa patama sa kanyang ama sa sama ng loob na kanyang sinapit. Tanging maiikling mga mensahe lamang sila nagkakausap at hindi sa personal. Nitong taon naman ay sunod-sunod na ang mga post ni Henyo Master na mga larawang throwback noong Dabbercats pa lamang ito at ang pagbati nito sa kaarawan ng anak. Ngunit wala namang reply na komento si Kim P sa mga ibinahaging post ng kanyang ama. Sa ngayon, naging aktibo naman ito sa pag-arte kung saan nasurpresa nga siya sa award na natanggap niya. Noong Summer Metro Manila Film Festival 2023 kung saan ito ang hinira na Best Supporting Actor sa comedy movie nitong ginampanan sa Here Comes the Groom. Lubos nga ang pasasalamat nito sa lahat ng sumuporta sa kanya at mga nasa likod ng kanyang sukses. Naiyak na nga lang ito nang maibalita sa kanya ang nasabing parangal. Nakasama nga niya rito sina Enchong D, Gladys, Ate Uge, Kuya Kim, Kalad Karen at marami pang iba. Ang nasabing parangal ay kasunod nga ng award na natanggap niya noong ito'y nasa Itbulaga pa kung saan taong 2015. Ay nanalo nga ito ng Best Single Performance by an Actor sa 30th Gawad Tanglaw sa naging Lenten presentation ng programa na may titulong Kulungan Kanlungan. Matatandaan namang naging maikli lang ang komento nito sa naging gusot ng Itbulaga laban na sa mga halushos. Wala naman daw siya sa posisyon para magsalita. Hindi naman daw niya alam ang punot dulo ng mga nangyayari. Ngunit hiling nga lang nito na maayos nila ang gusot. Hands off nga siya rito dahil matagal naman siyang wala na sa show at bihira na rin siyang makapanood. Mas pinagbigyan tuon na nga lang ngayon ni Kimpi ang pag-arte kung saan mas nabibigyan niya ng halaga ang kanyang talento. Sa lahat ng nangyari sa kanya, lalo na sa bigla ang pagtanggal sa kanya ng mga halushos sa programa noon. Naging malaking aral nga ito sa kanya na sa kabila man ng mga katanungan niya ay nanatiling positibo pa rin ito. Hindi nga naging madali ang lahat at nanatili lamang itong tahimik sa kabila man ng katanungan sa kanya ng media. Dahil pag-amin niyang ayaw niyang may makasiraan sa industriya at ayaw naman niyang magbigay pa ng ibang komento na siyang ikakasira ng kapwa niya. Kung tutuusin umano, marami siyang kailangang itanong sa management ng EB, ngunit mas pinili na lamang niyang i-filter ang mga komento niya sa media. Dahil sa nangyaring pagtanggal sa kanya noon, ay wala naman siyang magagawa at tapos na nga mangyari ang lahat. Mga ka-showbiz peeps, kayo, So yun narinig nyo So dun muna tayo sa isang kwento. Dun sa tampuhan nila mag-ama. Ito kasi excuse me. Ito kasi nakadighi yung luya. Una-una, lalo sa mag-ama, mag-ina, magkakamag-anak, magkapatid, magnanay-tatay, magpinsan, magtiyuhin, diba? Natural na ho yung mga tampu-tampuhan na yan. Pero sa pamilya kasi, madali din po yung solusyonan or madaling mawala. No, madaling tawag dito naagapan agad yung tension, yung issue or nagkakapatawaran agad kasi magkakapamilya ho yan. Malabong tumagal ng ilang taon ho yan, no. So eto yan. Hindi ko nakikitaan dito na dahil sa tampuhan nila ni Joey De Leon Henyo Master kaya siya nawala sa Itbulaga. So ito yan. Maririnig nyo naman din doon sa video na bigla siyang pinatanggal ng mga halusos. So ibig sabihin pala noon pa naman pala talaga may ugali talaga tong ganyan ng mga halusos. Na kapag hindi ayaw na nila sa'yo, tanggal ka na. Hindi ka man lang
hindi ka man lang tawag dito, warningan or pa i-explain mo na sa'yo kung bakit ka ba tinanggal. So wala na palang ganyan, talagang ganyan na pala talaga yung rules ng Halusos Brother or ng Tape INC. Tapos ito naman, idudugtong naman ho natin doon, ba't sila nagtampuhan? No? Bakit nagkatampuhan ng mag-amang Joey De Leon at Kim P. De Leon? Ito yan, pwedeng ganito ang mangyari. Hindi ko sinasabing ito yung 100% pero pwedeng ito yung mangyari. Na baka siguro, na baka siguro tinatanong ni Kim P. De Leon na, Papa, bakit wala kang ginawang aksyon sa pagtanggal sa akin ng Tape INC? No? So doon kasi sa mga panahon na yun, talagang kahit na alam naman natin na kahit na kung sino yung gustong tanggalin ng Tape INC, walang magawa ang TBJ. Doon na yan nagsimula yung alitan na yan. Hindi pa pala yan kay Raisa May. No, ibig sabihin, kay Kim P. De Leon talaga pala, siguro talaga nagsimula yung lahat na yan. So siguro itong Kim P. De Leon, sa sobrang sama ng loob niya, hindi niya naintindihan yung tatay niya na, anak, wala akong magagawa kasi kagustuhan ng management yan. Hindi ko naman yung kagustuhan. Sino ba naman tatay, di ba? Sino ba naman tatay na matitiis yung anak na mawalan ng trabaho? So pwedeng ganun yung nangyari dyan. So, ngayon, kung bakit hindi nagsasalita, ito naman, yung sa issue naman na bakit hindi nagsasalita si Kim P. De Leon, papatungkol sa issue ng Tape INC versus TBJ, tutusin naman po, tama naman ho yung sinabi niya. Wala siyang karapatan or wala na siya sa way na para magbigay pa ng opinion sa mga issue to. Kasi alam niyo naman kayang-kaya na ng mga Tito Vic and Joey to at ng tatay niya, diba? So wala nang doon, wala nang tawag dito, wala nang siyang kailangan ipaliwanag. No? So doon naman sa maririnig nyo doon naman din sa video na di umano ay basta-basta na lang siyang tinanggal ng management. No? Sino ba yung management na yun? Kundi ang Tape INC. So ibig sabihin talaga mga Kadabar Cats, noon pa man may ugali talagang kakaiba tong mga halusos. Hindi ka, kasi ang akala natin, nagsimula ang lahat na to dahil yun sa pangapagtanggal kay Raisa May, yun pala, mas naunang tinanggal si Kim P, di ba? Di ba? Mas unang tinanggal si Kim P. De Leon. So, ibig sabihin, di ba, matagal na pala talagang may mga ginagawang kabulastugan itong Tape INC sa TBJ or sa grupo ng TBJ. Birin niya, yan mismo ilang buwan na to, matagal na itong mga video na to, akala nyo bago to? So dito pa lang, mapapatunayan natin na may may something talaga sa Tape INC. Na parang kapag nagdesisyon sila, yun na yun. Wala man lang silang tanong-tanong sa Tito Vic and Joey. Ibig sabihin, wala nga silang respeto talaga sa Tito Vic and Joey. Yun ang totoo. No? So, yun grabe, no? Biro mo anak na ni Henyo Master yan. Kaya siguro talagang nag-isip na yung Tito Vic and Joey na kaya parang parang winawalang yan na tayo dito. Biro mo, noon si Kim P. De Leon, si Ruby. Kasi sabi ni Kim P. De Leon, halos isa lang daw na nangyari daw sa kanila Parehas lang daw nung kay Ruby. So, ibig sabihin, si Ruby Rodriguez, tinanggal din pala ng Tape INC yan. Or ng Halusos Brothers. Diba? So, ibig sabihin, tinanggal din pala. Kasi sabi ni Kim P, diba? Ang liwanag ho dun sa video, diba mga Kadabar Cats? Press 1 nga dyan. Akala mo live no? Diba? Na sinabi ni Kim P. De Leon na pareha sila ni Ruby Rodriguez nang naranasan dyan sa Tape INC na yan. So, ibig sabihin pala mga Kadabar Cats, talagang may attitude, may ugali talagang mananggal tong mga to. Ngayon, ayun naman yung ayaw ng Tito Vic and Joey kasi parang sa kanila kasi, kung sino yung mga nandyan, dapat yan na yan. No? Kasi pinamumukha nila sa tao noon, noong mga panahon na yun, nalulugi. So, hindi nga makapaniwala ang Tito Vic and Joey or ng TBJ doon. Hindi sila maniwala na nalulugi ang Itbulaga. Paano malulugi? Laki-laki ng mga advertisement niyan.
Yung politics pa, yung mga ads ng mga politiko, laki ng bayad niyan. Million ho yan, baka hindi nga lang million eh. Diba mga kadabarkad? So dito na pagtatanto natin na na talagang alam mo yun, yung may something talaga dyan sa TPINC. Baka nga ito kailan yung mga pinaregister? 2011 ba yon? Tama ba ako? Baka nagkakamali ako. Wala kasi ako record dito eh. Natatandaan nyo yung pinaregister na nila yung mga titulong Itbulaga na hindi alam ng hindi alam ng TVJ. Baka yung time na yon, ito rin yung pagkakatanggal ni Kim P. De Leon at Ruby Rodriguez. Baka talagang dinaretso na nila. Ito. I-register na natin to. Alam natin magwawala ang Tito Vic and Joey. Alam natin naaalma yan. Ikaw ba naman tanggalin mo yung anak eh. Diba? So yun nung panahon, baka nung mga panahon na yun, yung mga panahon na yun na pinaregister nila yung mga Kaliseri, Aldab, Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, Lola Dinore, Yaya Dab, pati nga yung Yaya Dab pinaregister. Diba? Baka nung mga panahon na yun, ayun din yung mga panahon na mga pinagtatanggal to sila Kim P. De Leon. Diba? Bigla lang umano sa utak ko eh. Ako pa naman magaling ako yun dugtong-dugtong ng mga mangyayari. Sabi nga sa akin ni Sir Lori dyan eh, Sir Rolly, isang Police Canada. Shoutout sa'yo kay Kuya Lori. Yan. Sabi niya, pwede kang maging investigador. Ang galing mo eh. Ang galing ko daw magdugtong-dugtong ng mga pangyayari. So, ito naman kasi isipin nyo nung panahon na yon, nung na pinaregister ng TPINC yung mga, alam mo yung mga segment, yung titulong Itbulaga, hindi kaya yung panahon na yon ay nagkakaproblema na talaga ang Tito Vic and Joey at ang TPINC dahil nga sa ginagawa ng TPINC na pagtatanggal sa mga co-host. Diba mga kadabarkad? So mapapaisip ko sabi ko, parang ganun yung nangyayari ngayon eh. Kasi ito, para dun sa mga basher na ni Henyo Master, huwag nyo hong gawan ng issue yung pagtampuhan ng mag-ama. Bakit kayo? Hindi ba kayo nagkatampuhan? Anak ng teting kayo. Kung ako nga 29 years old na ako nung makita ko ulit yung tatay ko eh. Nagtampo ba ako? Nagtampo ako, oo, konti. Pero nawala din agad yun dahil tatay ko pa rin yun. Wala siguro kayong mga magulang, mga alien ata kayo eh. Mga alien ba kayo? Wala kayong magulang kaya hindi nyo nararamdaman yung mga ganitong sitwasyon. Pero nakita ang post hindi ko na lang ipapakita sa inyo. May nakita akong post sabi kaya pala sama na ugali ni Joey De Leon, kaya pala hindi na bumabalik si Kim P. Diba narinig nyo naman dito sa video na si Joey De Leon ay binati niya na ng paulit-ulit yung kanyang anak. So hindi naman na natin kailangan antayin pa yung feedback ni Kim P. Malay mo, nag-usap naman na to, mag-ama to eh. 'Di ba? Si Kim P pa naman parang ilag sa issue. Kasi wala naman tong issue talaga si Kim P. De Leon. Parang ilag siya sa issue na pag nag-comment ako dito sa post ni Papa, parang mapag-uusapan pa kami. 'Di ba? So i-chat ko na lang siya, private message ko na lang siya. Ganun 'yun. So, ang hirap sa inyo mga basher, sa sobrang lawak ng utak nyo or pangunawa nyo, wala sa ayos. Kung ginagamit nyo sana yan sa mga ganito, yung mga, alam mo yun, yung kahit malawak yung pangunawa mo, kung palyado naman, wala din yan eh. Gamitin nyo sa maganda yan, kakabiliban pa kayo. Ulitin ko mga kadabarkads yung tungkol po sa tampuhan ng mag-ama, labas na tayo doon. Hindi natin alam kung ano't punot dulo. Pero may suspecha po nga po ako na baka nagkatampuhan to si Joey De Leon at Kim P. De Leon dahil nga sa pagkatanggal sa kanya ng TPINC. So siguro, dahil siyempre tatay ka, parang magtatanong ako bilang anak na, ba't wala naman kayong parang wala naman kayong ginawa nung pagkakatanggal ako. Siyempre yung tatay, wala naman akong magagawa kasi yan ang decision nila 'di ba? So hindi lang nagkaunawaan. Malay mo ganun yung
pinagkaugatan ng issue. Malay lang ano lang to hula-hula lang. So labas at tapos na yon, wala nang problema doon. Ngayon, eto naman. Marami kasi nagsasabi nga dyan na kaya hindi bumabalik or ang Tito Vic and Joey daw ang nagtanggal kay Kimpi De Leon. So malabong mangyari yun. Malabong mangyari yun. Mismo, ayun na, live diba? Live interview ng pinanood natin. Ang sabi ni Kimpi De Leon, wala siyang problema sa kanyang mga katrabaho. Lalo na sa Tito Vic and Joey. Ang liwanag, di ba? Kaya kayo, mga basher, huwag kayong gawa-gawa ng kwento. Ang galing nga rin itong mga basher na ito Natatawa ako sa technique nila. Ito yung technique nila. Kapag may bagong ilalabas or sorpresa ang EAT or ang TBJ, gagawa din sila ng panibagong issue. Para malihis yung paano ng tao doon sa surprise na gaganapin or sorpresa na gaganapin or ginanap sa EAT. Parang inahatak ba nila na huwag niyong pansinin yung sorpresa ng EAT, dito kayo sa issue ko. Parang ganun ang ginagawa nila. Kasi kung matatandaan nyo, nung lumabas si Lola ni Dora, ang ginawa nilang issue, ayun, di ba, mali. Yung lumabas lumabas yata siya Mulak, ang ginawa nilang issue ay si Aga Mulak, si Carmina Villaruel na yung anak daw, yung twin daw dun sa kabila, anak daw ni Aga Mulak yun. So ganun yung ginawa. Hindi na lang natin reactionan dito kasi sabi ko wala to, kalukuhan to. Oo, kalukuhan nyo kaya hindi ko na ginawa ng issue yun Nung lumabas si Lola Belen, ang ginawa naman nila ng issue, si Jose Manalo nung kay Eugene Domingo, natandaan nyo yun, di ba? O, yun. Tapos yung kay Jimmy Santos naman, kung ano na naman pinagbabato na issue. Yung mga, basta nangahalungkat sila Tapos ngayon, na lumabas, mali pala, nung lumabas si Jimmy Santos, eto naman yung kay Kimpi De Leon naman. At yung kay Ruby Rodriguez, bakit daw wala? Bakit daw hindi pa rin bumabalik? Diba? Siguro, antayin na lang sa lahat ng mga legit Dabarkads yan, mga kadabarkads. Huwag ko kayo basta-basta maniniwala Nagtataka kasi ako sa ibang mga kadabarkads natin na may nagchat sa akin, Jay, totoo ba to? Sabi ko, papaniwala dyan. Lalo na yung mga ratings na nilalabas ng kabila. Biruin nyo, ito example. Kung halimbawa man, sige, mataas ang ratings ng Itbulaga or ng Fake Bulaga sa EAT, sa Kantar, mas doble naman dun sa Nutam. So, ibig sabihin, bawi pa rin dun sa Nutam. Diba? Isipin nyo maigi yun. O sige, mataas sa Kantar. Sa Nutam, sa iba naman, mataas ang EAT. Hindi bawi pa rin. Minsan natatawa ko, sabi ko, ano naman itong mga to? Ratings, aminin nyo, natalo kayo. Hindi yung puro kayo dakda. Kasi Nutam lang ng Nutam. Nutam, ina nyo. Yan ang Kantar. Katarantaduhan nyo. Puro kayo Kantar. Katarantaduhan. Kantartuduhan. Kaya masasabi ko lang sa inyo, mga Nutam. Nutam ina nyo. Kasi ito, inaano nila kasi lagi yung sa ratings na Kantar. Diba? Yung sa Kantar daw, mataas. Ganyan. Kasi yung sa Nutam daw, kasi yung Nutam, Luzon yun mababa daw, mababa. Lalo daw, mas, daw yung 8. Pero kapag, pinagkumpara mo, mas mataas pa rin yung EAT. Gaperanggot lang yung inangat nila sa Kantar. Tapos, bagsak na bagsak sila dun sa Nutam. Wala din. Kaya masasabi ko sa inyo, Nutam, ina nyo. Oy, hindi po mura yun ratings yun. Pangalan ng ratings yun sa Luzon. Nutam. Tama naman Nutam, ina nyo.
Ay! Ang dami na naman uusok yung ilong dyan. So yung mga Dabarkels, ano po masasabi nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Wala po yung bayad. Pero upang mag-send po kayo ng GCash, 0961-924-9686. 9686. So may flex no? So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan